So guys, ayun, mayroon po tayo panibagong gawa. Ito yung ating tela. Ayun. So, ito yung kanyang design, dalawa. So, ayun. Ito yung design niya, yung isa. And then, ito naman yung isa. Yung isang design. So guys, yan yung kanyang design. Pangalawa. So, ito yung gagawin nating design. Ayun. Ito yung tela ay mouse green. Ayun. So uniform ito sa school na ating gagawin. So ngayon, gagawa muna tayo ng pattern, and then tsaka natin sa tatabasin. Okay, let's go guys. So yun guys, so una natin gagawin dito sa pattern na to is paguguhit tayo sa gilid at is mga 2 in 1/2 inch or kasing lapad ng roller na to. Ang roller na to is 2 inches ang lapad. So guhit lang tayo na diretso. Then dito naman sa taas, guhit din tayo ng diretso para maging letter L siya. And then pagkatapos yun guys ay ilagay natin yung sukat ng shoulder. Shoulder niya is 19. Hanapin natin dito sa L square, 19. And then sa neck width naman niya is 15 o 4 inches yan sa tip measure. At pagkatapos nun guys, bababa tayo ng 3/4 mula sa shoulder, itong shoulder line natin, and then 3/4 naman pataas, and then guhitan natin ng diretso ng dalawa. So ang lapad nito is 1 inch ng roller. Ayan, bali yun maging front and back panel natin. So next, ito naman sa ayan, sa neck, then babatay ng 1/4, and then guhitan natin ng korte para sa back neckline. And then so sukatin naman natin, ilagay naman natin yung sukat ng length ng ating blazer. So ang length ng blazer is 24 in 1/2. So length ng blazer is 24 in 1/2. And then so dito lang tayo sa bust strap niya is 12 inches, and sa armhole naman niya is 22. Kunin natin kalahati is 11. Ito ang magiging chest line natin pansamantala. Okay, and then dito natin sa figure niya is 16 para sa front figure. So kung maglalagay ng back figure niyan is 14 and 1/2. So ito front figure lang nilagay ko dito, and then guhitan natin yung sa chest line, and then figure, and then sa pinaka-length ng damit. So next, susukat tayo ng 1/2 inch mula doon sa guhit natin papasok sa ating pattern. And then guhitan natin gamit ang ating hip curve para sa korte ng damit. Yan, hanggang doon sa taas ng chest. So ayan, mula sa gitna ng guhit na yan, sukat tayo ng 1 inch. Ayan. Pero dito muna tayo maglagay sa chest line, sa upper part. So chest line muna natin. So ang chest niya is 47. So magpa-plus tayo ng 2 inches para sa body allowance. So bali magiging 49 inches ang ating kunin natin kalahati ng 49 inches dyan sa chest line. Ayan ating tanda. So labas tayo 3/8 and pasok tayo ng 3/8 para sa front and back panel. And diretso lang natin ang guhit.
Then dito naman sa figure, so ang sukat ng figure niya is 42, plus tayo ng 2 inches, magiging 44. So 44 divide natin ng 4 is 11 inches. So hanapin natin dito kalahati ng 44 or 11 inches. Yan, and then atras tayo para sa front, sa back parts, ganun din po, 11. Then kunin natin yung gitna para sa back tacks or pleat sa likod. Yan. Tapos guhitan natin yung ating para sa back tacks or pleats sa likod. So half inch and then half inch. Tapos guhit natin dito. Ito yung magiging pleats natin. So nakaakyat yan ng 1 inch mula sa chest line. So next, ilagay natin ang bust distance. Ang bust distance niya is 7. So kung natin kalahati noon is 3 and 1/2. So mula sa guhit natin, so tayo ng 3 and 1/2 and then 3 and 1/2. And then guhitan natin ng diretso hanggang sa laylayan or sa hem bottom nya, diretso. And then so buka natin ng half inch, diretso pababa. Yan. So ito na ating pleats sa harap. And then sukat tayo 6 inches para sa pocket natin. 6 inches hanggang 8 inches pwede po siya kung gaano kahaba yung damit. So 6 inches ang ginawa ko dito guys. Ang lapad naman ng pocket niya is 5 inches yung welt. Half inch naman yung lapad ng welt. Ayan. Yung haba niya ay 5 inches hanggang 5 and 1/2 pwede siya. So dito naman tayo sa laylayan. So mula sa guhit natin sukat tayo ng 1 inch. And so atin natin pinang hips. Ang hips niya is 51 plus 2 plus tayo ng 2 inches magiging 53. Kunin natin kalahati ng 53 dito sa ating L square. And then mula doon pasok tayo ng 1 inch mula sa kalahati. Basta natin as 1 inch para sa front part, front at saka back. And then guhit natin diretso. So guhitan na natin, connect na natin siya. Ayan. So ang magiging back natin ay nasa loob, ang front naman ay nasa labas na guhit. O dito na tayo sa ating armhole. Sukat ng armhole niya is 22. Guhitan lang natin, unahin natin yung back parts. Back parts, itong pinakamataas sa guhit. So pantayin lang natin ang shoulder. Sukatin muna natin kung sasakto tayo sa 22 inches na armhole. Yan. So kahit sumabara ng half inch ito guys, okay lang po siya. Half inch lang naman, hindi na siya issue. So ito kasi blazer guys ay pampatong po ito sa pulo din, or ito yung pinaka upper dress or pinakapampatong na damit sa ibabaw. So sukatin natin siya. So 11 plus and then 22 and 1/2 guys, 22 and 1/2. So okay lang po siya kahit half inch lang, positive lang half inch. So kung gusto makuha guys ng 22, iakyat nyo lang po ng konti para makuha 22 kung gusto nyo sakto lang sa 22 inches na sukat. So sa laylayan naman mag plus tayo ng 1 inch pababa para sa harap lang po ito, front parts.
sa harap ng front parts and sa gilid naman is sakto lang din doon sa dulo ng guhit natin. Yan. So, and then mula sa guhit natin, sukat tayo palabas ng 3/4 and then 3/4 and then guhitan natin diretso. Ito yung sa placket para sa first buttons, and then mula doon 1/4 sa pinakalilayan nito sa gilid ay harap ay bilog po yung dulo nito, may korte po siya guys, saka sa likod bilog po siya. And then dito naman tayo sa neckline, so sukat tayo 3/4 and then mula sa 3/4 na yon, guhitan natin diretso connect para doon sa lapel. Ito yung bali ng lapel. And then guhitan natin diretso sa collar. Ayan, sumula dyan, sukat tayo ng 2 1/2 inch and then sukatin natin yung back neckline para idugtong natin. Ay wait, dito muna tayo. Ayan, so ayun guys, 3 1/2 and then guhitan natin yung lapel back. So 1 1/4 din siya. Ayan, so sukatin natin yung back neckline para idugtong sa front neckline. 4 1/2 and dugtong natin dito sa shoulder. Ganun, ito yung magiging collar. So guhit natin diretso para sa lapad ng collar. So ang lapad ng collar is 2 3/4 hanggang 3 inches pwede siya. 2 3/4 lang ilagay ko dito. Then guhitan natin curve shape and then ganun. Yun na yung ating collar. So kompleto na yung ating pattern ng blazer guys. Yun, sa mga gusto matuto, tapos yun na to ang video na to, and din huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating munting channel. So yun po yung bust strap guys, and then sa back parts again, yung back natin ay nasa loob and sa labas naman yung front. Okay, cut na natin. So finish pattern siya guys, finish pattern po ito, kaya sakto lang tayo sa guhit pag ginupit natin sa pattern. Mag-allowance na tayo pagka nasa tela na siya. So ito na yung ating pattern, front and back na siya. So next naman yung ating sleeve. So una, guhit natin doon sa taas and then guhit natin pababa diretso. So guhitan natin dito ng 2 inches. So yung lapad ng roller is 2 inches po siya. So mula sa dulo ng ating guhit sa taas, sukat tayo ng 7 inches para sa 22 inches na armhole. Yan, so 7 inches. Pantay lang natin and then guhitan natin diretso. Yo. So kung natin kalahati ng armhole is sukat is 22.11 plus half inch tayo mula sa 11, and then kunin natin ang kalahati. Yan, 5 in 1/2 and then plus half inch. Then tanda natin pantay sa taas and then guhitan natin
diretso pataas. Ayan. So kunin natin yung gitna dyan, kalahati niyan, ganon din sa taas. And then pantay natin yung tanda doon ng sukat, pantay sa taas, and then gawin yung kalahati, and then gamitan natin ng French curve para magkakorte na yung ating armhole. Yan, so kortehan natin ang ating armhole. So sana sundan nyo guys ang ating video. So pleaser po ito without lining. Pambabae sukat ito guys. And then so sukat tayo ng 2 inches mula dyan sa ating base line, 2 inches, and then 1 inch naman mula dun sa dulo ng ating armhole, and then guhitan natin shape nya. Ito yung bleed kung tawagin nila, bleed ba tawag. So ang magiging sukat yan guys sa mga armhole is sa 24 hanggang 25, kasama po yung paising ng ating armhole para mas maganda yung bilog ng ating armhole. So kunin natin haba ng sleeve. Ang haba ng sleeve dyan is 23 inches. Hinigitan lang natin sa laylayan niya. And then so sukat ulit tayo dito ng 2 inches, and then kunin yung gitna 1 inch, at pag mula doon kunin natin lapad ng hem cups ay 6 inches. Ayan, so 12. And then guhitan na natin siya na may kurba. Ayan, para sa ating armhole. Dapat sa bicep ay may ano yan, may korte po siya. Then so yan, poporma na yung ating armhole. Ayan na siya guys, ang ating armhole. So yan po na siya. And then sukatin natin yung sukat ng armhole. Lalabas dapat dito is 24 hanggang 25 inches. Para sa 22 susukat ng armhole. Kasama dito yung paising guys, o yung pinaka-allowance niya ng armhole, para pagka inattach mo siya ay maganda yung bilog sa sa balikat. So yan, gupitan na natin siya. At yun lang guys ang ating video for today. Pagtapos ito ay bubuuin na naman natin siya sa isang video na siya. Paano naman ito buuin? Abangan nyo guys ang ating next na video dito. So huwag ka lang to like and subscribe sa ating munting channel. So yan na guys, ating sleeve and body. So finish pattern siya, and see you next video guys. Bye.